Bilang HOA officer, ano pong naisip nyo noong nalaman nyong may programang dadalhin ang Joy Nostalgia Foundation sa inyong komunidad tungkol sa Emergency and Disaster Preparedness Training? So, yun nga, all of us were excited at grateful kasi nga bihira yung mga ganitong opportunity dumating sa community namin. Kasi we have to find ways pa before para lang mag-assign kami ng tao at inahanapan pa talaga namin kung saan yung may mga available na mga trainings na ganito para lang maging equip yung mga tao namin para pagdating sa mga ganitong situation. Sabi namin, gusto din namin sumali kasi malaking tulong ito sa amin, sa mga residente dito para mas maging aware sila dun sa paligid nila, ma-assess nila yung paligid nila, magkaroon sila ng kaming lahat ng tamang paghahanda dun pagdating sa mga disasters. And mas maganda kasi yung naiiwasan natin yung further damage sa ating sarili at mas mabilis yung recovery natin kapag handa tayo sa anumang sakuna na dadating sa atin. So yun, masaya kami at tinanggap talaga namin ito. Sumali kami agad. Nung first day pala ng training, andun na kami hanggang sa last day. Ngayon pong naka-attend na kayo ng mga training, masasabi niyo po bang mas naging panatag ang inyong kalooban? We have, for me and the whole, in behalf of us in iOS, we have a fighting chance pagdating sa mga, sa mga situations ng disaster or sunog, which we actually applied recently nagkaroon ng sunog sa amin eh. So, in a way, nagamit nila yung mga training na hindi sila na-rattle. Unlike before, nararattle kami. Tsaka nagawa na namin ng paraan katulad yung sa gate namin, niluwagan na rin namin para at least mag-cash in truck. Nung naka-attend na ako ng training, feeling ko mas ready na kami if ever na may dumating na sakuna. Kasi like dito sa Naik, nagiging aware kami kung ano yung possibility na mga dumating na disaster sa amin, na-assess na namin yung paligid namin. Ano bang madalas na dumating dito? Katulad ng flood, ganyan. Kasi since malapit kami dyan sa area, may creek. Tapos yung lindol, kasi naranasan na rin namin dito yan. So yun, mas naging aware kami at mas alam namin kung ano yung paghahandang dapat namin gawin. If ever na dumating yung ganung klaseng sakuna ulit sa amin, yun. May maiksing mensahe ka bang nais ibahagi para hikayatin ng iba na maglaan ng oras para sa kanilang kaligtasan? For me, siguro ang pinakamaganda dyan is preparedness eh. Yun ang importante dyan. At saka yung knowledge na pag dumating yung mga ganitong scenarios wherein magkaroon ng mga sakuna, at least prepared tayo. So, I'm inviting everyone if you find time na sana magawa nyo ng ma-squeeze nyo sa oras nyo na makasama kayo dito sa training na to. Kasi even though it's, we may say na basic, pero it would be something that you would be using pag dumating yung mga ganun situations. Yun, ang masasabi ko lang, kasi lalo na sa ibang hesitant talaga sila, kasi parang alam ko na yan, ganyan-ganyan. Ang masasabi ko lang sa kanila, kasi merong quote nga doon, no, na when disaster strikes, the time to prepare has passed. So, ngayon, you have to act now. Ngayon na. Ngayon ka na maghanda kasi once na andyan na yung disaster, wala na tayong time para maghanda. Ano pong mensaheng maibibigay ninyo sa Joy Nostalgia Foundation? Again, thank you JNF and for touching the lives of the people sa iba't ibang community through your projects. So I hope for you guys to keep up the good work and sana huwag kayong tumigil sa pagtulong. Kami very thankful kami sa kanila kasi binigyan nila kami ng ganitong pagkakataon at ganitong knowledge in-impart nila sa amin para may share din naman namin dun sa mga homeowners namin. Thankful kami sa kanila. At sana po, continuous pa rin po yung support nila sa amin ng pagbibigay ng mga ganitong klase, ng mga seminars and training para mas maging aware yung mga naninirahan dito kung ano bang mga dapat nilang gawin. At aware sila sa paligid nila kung ano bang mga disasters ang pwedeng tumama sa amin. Yun.